Panaginip. Lahat naman siguro tayo dito naranasan ng managinip, hindi ba? Managinip na nasa ibang lugar, lumilipad sa himpapawid, kumakain ng mga pagkain, matanggal at mahulog ang mga ngipin, makalaban si Madara, habulin ng kung anong nilalang, maihi sa panaginip, at kung swertehin, mapanaginipan na kasama si Crush. At marami pang iba. Pero eto, naranasan nyo na rin ba yung may makilala kayong ibang tao sa panaginip nyo? Yung bang nalaman nyo pa kung ano yung pangalan ng nakasama nyo sa panaginip? Well, ako kasi, oo. At ngayon, iyon ang ikikwento ko sa inyo. Nangyari to noong taong 2020, buwan ng April. Dapit hapon na nun sa panaginip ko na yon. Naglalakad ako pabalik ng classroom namin kasi nalimutan ko raw yung bag ko sa room namin. Ano ba yan? Nakalimutan ko pa talaga yung bag ko. Wala nang masyadong tao. Ganito pala dito sa school kapag wala ng mga estudyante. Sobrang tahimik. Tsaka medyo nakakatakot. Paano na lang pala kapag ako na lang mag-isa dito? Di sobrang nakakatakot. Buti na lang may mga ilan pa na nandito. Ha? Ah! Yung bag ko. Grabe, hindi ko inaasahan yun Gulat naman ako dun. Teka, sino ba yun? At ano namang ginagawa niya rito? Anong oras na? May nakalimutan din kaya siya? Wala naman siyang hawak na kahit na ano. Teka, lapitan ko nga. Hi. Hindi ka pa ba uuwi? Parang ngayon lang kita nakita rito. Taga kabilang section ka ba? O transferee? Sorry, ang dami kong tanong. Ay, ito, last na. Gusto mo, sumabay ka na sa akin palabas? Anong oras na kasi Hindi kami masyadong nag-iimikan nung paglabas namin ng classroom. Pero kalaunan, nagkausap na rin kaming dalawa. Nung mga oras na yun, napapaisip pa rin ako kung bakit siya nakatayo lang dun sa tapat ng pintuan kanina at kung sino ba siya. Noong nasa labas na kami ng gate, may sinabi siya sa akin na gumambala sa isip ko. Bigla niya kasi sa akin sinabi na may mga paparating na hindi ka nais-nais, mga kamalasan at mga nakakatakot na pangyayari. Ha? Ano raw? Anong ibig niyang sabihin? Nabigla ako sa mga sinabi niya kasi out of nowhere bigla niyang sinabi yun. Ayokong takutin sarili ko kaya hindi ko na lang pinansin yung mga sinabi niya. Bigla ko rin napagtanto na hindi pa pala kami nakakapagpakilala sa isa't isa kaya nagpakilala ako sa kanya.
Nga pala, ako si Abby. Ikaw, ano pangalan mo? Sinabi niya rin sa akin yung pangalan niya. Pero hindi lang ang pangalan, kundi buong pangalan niya ay sinabi niya sa akin. Alam kong panaginip lang yung mga nangyayari ng mga oras na yon. Kaya sinigurado ko talaga na tandaan yung buong pangalan niya. Para paggising ko, baka pwede ko siya i-search sa social media. Kasi malay nyo, totoong tao pala siya. Sabay ulit kami na naglakad at sa pagkakatanda ko, nag-uusap pa rin kaming dalawa. May dinaanan nga pala muna ako noong mga oras na yon at sinamahan niya ako. Pagtapos nun, pumunta na kaming dalawa sa terminal ng tricycle. Malapit lang yung bahay namin kaya lalakarin ko lang. Doon, nagpaalam na kami sa isa't isa. Andun lang siya nakatayo malapit sa simbahan, mukhang nag-aantay ng masasakyan. Habang naglalakad ako, tandang-tanda ko pa kung ano ang pangalan niya. Paulit-ulit ko ngayon sinasabi sa isip ko para hindi ko makalimutan. Gusto ko ulit siyang makita kaya lumingon ulit ako sa kanya at nagpaalam ulit. Bye-bye! Bye! Pero habang naglalakad na ako palayo, unti-unti ko nang nalilimutan ang pangalan niya. Hala, ano nga ulit pangalan niya? Gusto ko siyang lapitan ulit para tanungin kung ano ba ang pangalan niya. Pero sa hindi ko mapaliwanag na dahilan, tuloy-tuloy lamang ako sa paglalakad. Hindi ko na magawang bumalik pa sa kinaroroonan niya. Bakit hindi ko na makontrol yung katawan ko? Gusto ko munang huminto sa paglalakad. Hanggang sa tuluyan na nga akong nakalayo. Nagising na ako pagtapos nun. At tandang-tanda ko pa lahat ng mga nangyari sa panaginip ko. Maliban na lang sa pangalan ng babae na nakilala ko. Maging ang itsura niya ay hindi ko na rin maalala. Sayang, nalimutan ko. Ano kayang pangalan niya?